Maligayang buwan ng wika, kalahati ng taon na naman ang nagdaan. Sa nakalipas na 6 na buwan, sama-sama nating naitaguyod ang makabuluhang pagtutulungan, matibay na kolaborasyon at mga tagumpay. Tara na at magbalik tanaw sa mga naging kaganapan ng OPDS sa unang semestre. Kinilala ng Commission on Audit o COA ang tagumpay ng Saling Tubig Program sa pagpapalawak ng access sa ligtas na inuming tubig at pagbawas ng mga waterless areas sa bansa noong January 30. Mula 2012 hanggang 2020, nakapagpatayo ang programa ng 2,821 water supply at sanitation systems, kabilang ang 1,883 sub-projects sa mga prioridad na komunidad. Layunin ng programa na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng access sa ligtas at sapat na inuming tubig. Nakipagtulungan ng OPDS sa UNICEF at DOH upang isulong ang pambansang WASH Information System para sa water supply, sanitation, and hygiene. Layunin ng inisyatibang ito na mapalakas ang transparency, data sharing at mas mahusay na pagpaplano ng mga programa sa tubig at sanitasyon. Itong Pebrero, inilabas din ng OPDS ang updated Local Roads and Bridges Inventory website upang suportahan ang mas epektibong infrastructure planning ng mga LGUs. Ngayong unang semestre, patuloy naming pinalakas ang kakayahan ng mga LGU sa pagpapatupad ng mga proyekto sa pamamagitan ng mga PRC accredited training programs. Kabilang sa mga pagsasanay na ito ang mga sumusunod: Training on Local Road and Bridge Inventory, Skills Enhancement in the Preparation of Municipal Water Supply and Sanitation Master Plans o MWSSMP, at Training on Operations and Maintenance for Evacuation Centers and Public Building Facilities. Sa kabuuan, matagumpay na ginanap ang 6 na batches ng Training on Local Road and Bridge Inventory na dinaluhan ng 430 na kalahok. Nagkaroon naman ng 5 batches ng pagsasanay sa Skills Enhancement in the Preparation of MWSSMP na dinaluhan ng 689 na kalahok. Nailunsad rin ang Training on Operations and Maintenance for Evacuation Centers and Public Building Facilities na mayroong 4 na batches na dinaluhan ng 324 na kalahok mula sa iba't ibang rehiyon. Samantala, itong Marso naman, sinimula ng OPDS ang Learn and Link series para sa mga regional at provincial project management and development units sa buong bansa via Zoom. Sa kabuuan, mayroon ng 4 na bag sessions ang Learn and Link at 845 na bilang ng mga kalahok. Layunin ng Learn and Link na palakasin ang kolaborasyon ng OPDS at ng mga regional at field offices upang higit pang mapahusay ang pamamahala ng mga local infrastructure. Matagumpay rin na naidokumento ang mga LGSF projects noong March 23 to 26 sa Cagayan Valley Region at noong May 18 to 21 naman sa Mimaropa, katuwang ang DILG Regional Offices. Layunin nito na maipakita ang makabuluhang epekto ng mga proyekto sa mga komunidad. Kaakibat rin nito ang pagsisikap ng opisina na palakasin ng koordinasyon, data-driven planning at pagpapakita ng resulta ng mga proyektong pang-infrastruktura. Matagumpay din na nagsagawa ang OPDS ng 3 batches ng pagsasanay sa MSc Writing via Zoom. Nilahukan ito ng 172 na kalahok mula sa iba't ibang rehiyon. Layunin ng nasabing pagsasanay na mapahusay ang dokumentasyon ng mga local infra projects para sa Subaybayani Awards. At yan ang mga kaganapan sa OPDS sa unang kalahati ng taon. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang aming page para updated kayo sa lahat ng OPDS ganaps. Ito ang OPDS, Building Communities, Paving the Future.